Eto, para po sa inyong mga Duterte supporters or Maka Duterte o mga nagtatanong tungkol po sa confidential fund, intelligence fund ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Totoo po na lahat may intelligence fund. Presidente, Vice President, mga Cabinet Secretary, mga mayor at mga constitutional body. From national to local government, meron pong confidential at intelligence fund. Governor, mga mayor, city mayor, municipal mayor. Lahat po yan meron. Ngayon, ang tanong nila, bakit yung confidential at intelligence fund lang ng Office of the Vice President ang sinabi nila nakainitan at pinag-uusapan at hinahanap? Kasi ganito po yon. Lahat ng budget ng local at national government, dumadaan yan sa Kongreso at Senado, ang Executive Department budget. Ang local na budget ng governor, ng mga mayor, city and municipal mayor, dadaan yan sa City Council, Municipal Council at sangguniang panglalawigan. Tatanungin ng mga konsehal, ng mga congressman at senador, yung lahat ng binibigyan ng budget taon-taon ng kanilang council, ng kongreso, ng sangguniang panlalawigan at ng senado. In other words, trabaho yan ng mga mababatas from local to national na magbigay ng budget sa mga opisyal at tanungin kung saan ginamit ang budget. Yun po yun. So, ang Vice President po ay tinatanong ng Committee on Appropriation, saan mo ginamit ang budget na ito? At magkano ang kailangan mong budget sa susunod na taon? Yan po ang issue. Hindi po niya sinagot. Nagalit pa. Kino-question ang authority ng Kongreso at Senado sa pagtatanong sa budget. In aid of legislation, yun po ay tamang prosesong magtanong. Hindi naman pwedeng ang mga mababatas bigay ng bigay, approve ng mga proposed budget o proposed bill nang walang pagtatanong. Dahil anong kwenta anong klaseng batas? Ang budget ay batas eh. Anong klaseng batas kung walang pagtatanong? Kung saan ginamit at saan gagamitin? Doon po nag-umpisa. Ngayon ang tanong ulit, bakit yung Office of the Vice President lang ang di umano'y nakainitan at siyang pinag-uusapan? Kasi nga hindi siya magpaliwanag. Bakit daw yung Office of the President na mas malaki ang confidential fund, hindi raw natatanong? Tinanong yan. At ang tagasagot ng Office of the President ay Executive Secretary at Cabinet Secretary. Hindi naman kailangan ng Pangulo ang magpunta sa budget hearing para ipaliwanag ang kanyang budget. Kaya nga may mga secretary at opisyal ng Office of the President, sila yung magja-justify at magpapaliwanag, makikipag-coordinate ng maayos, makatao, hindi arogante sa mga congressman at senador. Dapat kasi ganon. Pag naitanong sa iyo at naipaliwanag mo, edi walang problema. Problema si Sarah parang guilty. Tinatanong pa lang nagalit na. Tinatanong pa lang, pati yung nagtatanong kino-question. Pati yung proseso ng Kongreso pinakikialaman. Tapos nagdrama-drama pa, kaya lumaki. At ngayon, kaya na lumaki, hindi naman susuko ang Kongreso na magtanong kasi trabaho nila yon. Hindi lang tuloy Committee on Appropriation na nagtanong. Pati yung Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability, yun po ang ibig sabihin ng Blue Ribbon, ay talagang kailangan niyang tanungin, saan niyo ginamit ang pera? Ayun. Ginastify nila sa magitan ng acknowledgement receipt na hindi naman kapanipaniwala kasi may Piatos, may Bilyamin, may Pampano, may Salmon, anak ng Salmon, kung ano mga pangalan, may gulay, may prutas. Ano naman yun? Paano natin tatanggapin? Sabi ng Philippine Statistics Authority, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate ang mga taong binabanggit doon sa acknowledgement receipt. So, ibig sabihin, peke. Kaya lalong napagdudahan. Kaya naging issue yan at ebidensya sa Article of Impeachment. Kaya na-impeach si Sara sa Kongreso dahil yung kanyang hindi malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa ginamit niyang pera, yung attitude niya, at yung korupsyon dahil may panunuhol umano sa Department of Education. Yun po yun. So naintindihan nyo? Ngayon, ito na yun. Kayong mga Maka Duterte, kung minalalaman kayo
ng mga korupsyon sa paggamit ng intelligence pa ng Pangulo at na kahit na sinong opisyal ng pamahalaan. Maglabas kayo ng dokumento at mag-file kayo ng kasong impeachment or mag-file kayo ng kaso sa korte. Sa buong gobyerno, si Presidente lang naman ang may immunity. Lahat ng cabinet secretary, lahat ng opisyal ng gobyerno, walang immunity maliban sa Pangulo. Di i-file nyo ang kaso sa korte kung meron kayong basihan. Okay? Kung impeachment naman kay Pangulong Marcos, tiyakin nyo na merong mag-i-sponsor sa inyong congressman. Kasi numbers game ang impeachment. Kahit na anong ebidensya nyo, kung walang nag-endorso, kahit na may ebidensya kayo, kung wala namang sapat na numero na mag-i-endorso para mapunta sa Senado, walang mangyayari sa impeachment. Yan ang proseso ng batas. Yan ang proseso. Okay? Kaya sana naintindihan nyo, mag-file kayo ng kaso, huwag puro paratang, huwag puro bintang, huwag puro marites o chismis, tapos may speculation na guilty, wala naman kayong pagpapatunay. Ayan ang mahirap Nasanay yata kayo sa gobyernong walang batas na sinusunod, tukhang lang ng tukhang. Nasanay kayo sa gobyernong puro mura at pagbabanta ang ginagawa. Ay hindi pwede sa isang demokratikong bansa na pinapairal ngayon ng Marcos administration. Rule of law. Okay? Nakuha na ninyo? Maghanap kayo ng ebidensya, kasuhan nyo ang lahat ng sinasabi nyong korap. Kung may korap sa DOJ, kasuhan nyo. May korap sa Public Works, kasuhan nyo. May korupsyon sa kung saan sa ahensya, kasuhan nyo. Entitled po ang lahat mag-file ng kaso. Pero yung daanin nyo sa social media, manira kayo ng manira, at dumaan sa traditional media, siraan na siraan, garbage lahat yan. Walang kakwenta-kwenta yan. Kasi ang media, social media, hindi korte. Hindi lalabas ang totoong katarungan, hustisya sa social media. Ang korte ang magsasabi after trial kung guilty o not guilty ang kinasuhan. Ganun po yun. So nakuha na ninyo? Kaya itigil na ninyo yung paninisi at paghahanap ng butas na bakit si Sara lang ang iniimbestigahan. Kasi ang nakuha na ng ebidensya Kung bakit, nakita ninyo, naipaliwanag ko na. Itong lahat ng opisyal ng gobyerno, hanapan nyo ng ebidensya. Then ilabas nyo. Ipadala nyo sa akin, gagamitin ko yan. Kasi sinasabi, Mike, puro naman Duterte lang sinasabi mo, bakit ang mga Marcos administration, hindi mo tinatapik? Wala naman kasi kayong ebidensya na magpapatunay na tama yung sinasabi nyo at hindi naman ako magpapagamit sa inyo kung marites ang galaw nyo. Chismis lang, paratang lang, paninira lang, walang kabuluhan. Kayo na lang, hindi talaga kayo sasamahan. Kahit sino, hindi lang ako. Hindi kayo sasamahan kung puro kwento lang. Tinuturuan ko na kayo kung ano dapat nyong gawin para magkaroon kayo ng karapatan. Kasi lahat tayo entitled sa opinyon at mag-file ng kaso laban sa isang opisyal ng gobyerno kung may dokumento. Pero kung wala, huwag kayong pupunta dahil hindi tatanggapin yung reklamo nyo kung kwentuhan lang. Kung yung chismis nyo, isusulat nyo tapos reklamo na, hindi pwede yan. Garbage yan. Dapat may dokumento, may ebidensya, lahat-lahat. Ayan po tinuruan ko na kayo. Hindi kasi tinuturo sa inyo ng mga abogado nyo Pati mga abogado nyo, puro paratang din ang ginagawa. Wala rin, hindi ayaw dalhin sa korte. Proper forum ang dapat na puntahan. Okay? Sana po nakatulong ako sa inyo. Ngayon, kung talagang saradong isip nyo, wala na akong magagawa doon. Please like and share, subscribe and follow.